Luke 24:13-35. Ikatlong araw noon mula nang ipako si Jesus at inilibing. Sa daan mula Jerusalem, papuntang Emmaus, mga 11 kilometro mula sa lungsod, 2 alagad ni Jesus ang naglalakad. Pinag-uusapan nila ang lahat ng nangyari. Malungkot sila. Sa isip nila, patay si Jesus. At kasama niyang namatay ang kinabukasang inaasahan nila na ibibigay ni Jesus. They were walking away from hope. Well, hope, unknown to them, was actually walking toward them. Luke 24:15-17. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along them. Unang solid na may witnesses pa na physical appearance ni Jesus after the resurrection. And it was on the road to Emmaus. 2 disciples apparently had been so disappointed and sad, and so they were going back to their former home and life, thinking that Jesus had abandoned them through death. As they talked and discussed these things with each other, as we have already said, Jesus himself came up and walked along them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. Hindi nila alam buhay si Jesus. Kasama nila noon man si Jesus. Si Jesus mismo ang kumakausap sa kanila, pero naglalakad sila ayon sa pagkaunawa nilang wala na siya. So merong reality that Jesus was already raised from the dead, He's alive, kasama pa nga nila, pero may ibang reality na nakatira sa loob ng utak nila. Yung reality na 3 days old. Verses 19-21. "What things were you talking about?" Jesus asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day since all this took place." Ikatlong araw na, iniisip nila, permanent na. Pero may iba pa silang facts to consider. Empty ang tomb. Inireport na yan ng mga babae. May mga babaeng nagsabing may mga anghel na nagbalitang buhay si Jesus. Actually, the facts had begun to change, but their conclusion had not. Sa isip nila, sa kabila ng sinabi ng mga babaeng nabuhay si Jesus, sinabi ng mga anghel na wala na si Jesus sa libingan, sa isip nila nakalibing pa rin si Jesus. Sa ating mga sariling isip, mga kapatid, ano ang mga katotohanang luma na at expired na, pero yung pa rin ang namumugad sa utak natin, samantalang may bago ng katotohanan? Mahalagang isipin, kasi marami sa atin nakakulong sa mga old realities that were valid many days ago, but no longer are. Verses 25-27, He said to them, "How foolish you are! And how slow to believe all the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Pagdating sa Emmaus, parang magpapatuloy pa si Jesus, pero inanyayahan siya ng dalawang ito na tumigil muna sa kanilang bahay. "Stay with us. Gabi na," sabi nila. At pumasok siya sa bahay, dumulog sa hapagkainan kasama nila.
Luke 24:30-33. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Dramatic. Si Jesus ang nag-serve ng hapunan. Hindi naman siya yung may bahay. At dahil sa kanyang pagsaserve na ito, maraming gunita ang nabuhay sa alaala ng mga disciples. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. Kayo man, magugulat. Biglang nawala ang kaharap nilang si Jesus. They ask each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? They got up and returned at once to Jerusalem. U-turn sila agad. Faced with an evidence like this, they changed their direction immediately. There they found the 11 and those with them assembled together. They did not need a new road. They needed a truer reading of reality. Kaya karipas sila ng takbo, pabalik sa iniwan nilang fellowship, pabalik sa lugar na siyang kinamatayan at pinagbangunan ni Jesus. Alignment with reality, the road that leads to life. Panginoon, salamat po sa napakagandang kwentong ito. Liwanagan niyo po ang aming isip para mahango namin sa lalim ng mga katuruan what is relevant to us, what is important to understand, and what is crucial to live by. Be our light, our guide, our teacher. We seek you, Father, in the name of your risen Son, Jesus. What happens to our life when our understanding of reality is wrong? Ang pag-unawa natin ay lihis, hindi tugma. And what does Jesus do to realign us with His truth? Dapat itapat, dapat itugma sa Jesus reality ang ating reality, especially our religious fantasies. Maraming mga katang-isip at guni-guni na nilikha ang napakahabang istorya ng relihiyon about Jesus. But how does what we know compare with what is? How does our truth compare with the Jesus truth? Luke 24:13-24. Sa mga kabanatang yan, alam nila ang facts. Pero mali ang interpretation nila. Yes, may Messiah. Pero ibang type of Messiah si Jesus, not the type that they expected. So when Jesus lived and died and lived again, wala sa script ng kanilang pattern ng Messiah in their culture, in their tradition, hindi nila nakilala ang true Messiah. Lihis kasi si Jesus sa Messiah of their expectations. Dapat nating nililinaw, mga kapatid, when you talk about Messiah, we're not talking about only one. The Jewish people were expecting their Messiah, one that would come triumphantly as a military conqueror, one that would set up his kingdom on earth and rule from Jerusalem. Yun ang kanilang mga aspirations. A Messiah that would set them free from all Roman domination and all domination of foreign powers. Yun ang inaasahan nila kay Jesus. Hindi naman yun si Jesus. Kaya hindi nila kinilala si Jesus. Hindi nila naintindihan si Jesus. Kaya si Pilate, tinanong niya si Jesus in a private interview. The people are outside, wanting Jesus crucified. Sabi ni Pilate sa kanya, "Are you really the king of the Jews?" Kasi yung Messiah ng Hudyo na inihintay nila, magiging king nila. Political king, military king. Of course, threat yun sa Rome. Kaya sabi ni Pilate, "Are you the king of the Jews?" At ang sagot ni Jesus, kasing linaw ng tanghaling tapat, "My kingdom is not of this world." In other words, hindi ako yung Messiah na pinag-uusapan nyo. Huwag nyo sa akin ipatong yung ibig sabihin ng Messiah na yan.
because I am not that Messiah. Facts do not interpret themselves. Facts have to be read and framed correctly. Jesus was alive and beside them, yet they were walking away because they believed hope was dead. A wrong map in the mind can make sincere feet walk the wrong road. Pag may mapa tayo sa ating isip, tapos yun ang sinusunod natin, tapos bali pala yung mapa, siyempre, ang paa natin, susundan yung maling mapa. Maglalakad tuloy tayo sa maling daan. And in this particular story, that maling daan that they should have not taken in the first place was symbolized by the road to Emmaus. A road to going back to who and what they were before Jesus. Kasi akala nila na wala na yung Jesus. We live in reality, but we move according to our reading of it. O, tingnan mo yung mga lindol. Anong reading ng mga iba? End of the world. Eh, mula pa 2,000 years ago, 4,000 years ago, lindol na ng lindol eh. Pero yung mapa ng yung utak, pagka may lindol, end of the world. Pag may tsunami, end of the world. Pag may gera, end of the world. Nung pa yan, wala nang katapusan. So pag naglalakad ka sa mapang yan, you live in fear. You don't live in freedom of fear. You live in fear. You live in a false bubble in a sea of reality. Pag may akala ka tungkol sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kaibigan na ganito, mabubuhay ka ayon sa iyong akala. Minsan, lingid sa iyo na iba naman ang totoo. Pero doon ka nabubuhay sa kasinungalingan na pinaniniwalaan mo. Na, pinagpipilitan mo siyempre, yun ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, I am truth. Hindi dekorasyon yung salitang yon. Sinabi yon sa isang mundong nakalubog sa kasinungalingan. Sa mga maling akala. Especially, mga maling akala tungkol sa Diyos. Yun lang mga laging ipinapataw at ibinabato ng mga tinatawag na atheists sa Diyos. Actually, hindi naman sa Diyos tama yun kundi sa mga guni-guni ng mga tao tungkol sa Diyos, ng mga guni-guning itinuturo nila tungkol sa Diyos, kaya tuloy nagkakaroon ng butas yung mga ayaw maniwala dahil talaga namang hindi ka panipaniwala. Kaya dapat kilalanin, sino ba talaga yung Diyos? Huwag magalit agad doon sa mga critics, sa mga atheists. Ang itanong, teka, ang Diyos ba talaga na Ama ni Jesus ang tinutukoy nila o baka naman iba? At may point naman sila sa mga sinasabi nila. Dapat tayong mag-review ng mga ganyang bagay. Pag mali o kulang ang pagkaunawa natin sa reality, pati damdamin, pag-asa, pagpapasya at direksyon natin ay pwedeng malihis kahit sincere tayo. Sincerity is not the test. The test is truthfulness. The deeper question is what I believe aligned with what is real? Tulad ng paniniwala ng dalawang yan na naglalakad, what they believed was that Jesus was dead. But was it aligned with what was real and true? Hindi. Obviously. At marami sa atin naglalakad sa road to Emmaus sa maling akala. Does what I believe about God align with the truth about God revealed by Jesus? Remember, si Jesus ang taga-reveal sa Ama. No one has seen God except the Son. The Son is the image of the invisible God. So, kung meron tayong dapat malaman tungkol sa Ama, malalaman natin yon through Jesus. Kanino natin nalalaman yung alam natin ngayon? Dapat yan, kung hindi tugma sa inire-reveal ni Jesus, tayo'y tumugma so that we can live in truth. Pag ang alam at paniniwala ay tama, tutugma ang isip sa reality. Magiging tama ang isip, ang daang lalakaran at ang kilos at gawa. Lahat ng kalungkutan, kabiguan, kasiraan ng tao, dahil ang kanilang kilos, gawa, isip, ay hindi nakatugma sa reality. Nakatugma sa ilusyon. Nakatugma sa kasinungalingan. At maitatama lang yon kung tutugma tayo at susunod sa reality
revealed by Jesus. And even reality revealed by our God the Father, Creator, who created natural law. Nakatugma ka ba sa reality o hindi? Reality says, pag nagpuyat ka ng nagpuyat, hindi ka kumain ng masustansya, ubo ka, magkakasipon ka, magkakasakit ka, kahit ka madasalin. May natural reality na hindi pwedeng ma-overcome o kaya ay mabura ng pananampalataya. Kaya maraming nabibigo, nagtatampo sa Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, God talk to me, huwag na daw akong paggamot, gagaling ako. Tapos bakit naghihingalo na ako ngayon? Nagtatampo ako ngayon sa Ama. Sino may sabi sa'yo? Ang sinasabi ng reality, alagaan mo yung sarili mo, matulog ka ng sapat, kumain ka ng tama, bawasan mo yung mga stress mo sa buhay para ka lumusog. Bakit po wala na akong ginawa kundi maglingkod, mag-aral, magturo, magmisyon, magpunta dito at magkaroon, tapos nagkaroon pa rin ako ng sakit? Pinabayaan mo yung katawan mo . Nasaan ang reality doon? Ang dami nating guni-guni, mga kagilagilalas na kasinungalingan tungkol sa ating kataas-taasang Diyos. Dapat makalaya tayo doon. At ginawa na yan ni Jesus. Ipinakilala na niya ang Ama. Pero tinakpan uli ng religion in the last 2,000 years. Ibinalik ang mga haka-haka at guni-guni at mga pananakot. Pag tama ang gagawin, tutugma ang kilos sa reality, which is truth, which is Jesus, which is the Father, which is life. But magsisimula ka sa reality. What is your reality? O gusto mong maging binibining Pilipinas, what is your reality? Baka pang Miss Universe ka, hindi pang Pilipinas lang. Baka pang binibining kangkungan ka. O kaya ay manahi ka na lang iha, may iba kang talent. What is your reality? Dapat tayong mabuhay doon. Bagamat, a certain stretch of reality could be moved up and down with improvement, with work. Pero may limits pa rin yun. Hindi ka pwedeng lumabas sa boundary mo no matter how the work. Pero meron ka pwedeng gawing fine-tuning and improvement sa reality mo. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sobrang gasgas ang verse na to. Wala nang talab sa atin. Memorize na natin, kahit hindi pag-isipan, kahit tulog, sasabihin. Pero, napag-isipan na ba na talaga natin ang kahulugan noon? Too familiar na tayo . Hindi na natin kumisan ina-analyze. If no one comes to the Father except through me, it means no one comes to reality except through Jesus, through me. Life becomes true as our mind, beliefs, reading of Scripture, hopes, choices, and direction become aligned with the reality revealed in Jesus. Jesus, no one else, is the revealer of reality. Meanwhile, a wound, a pain can be true, while its conclusion is false. Tulad ng pain nitong dalawang to, yung wound sa puso nila, totoo naman may wound, may pain. Pero yung conclusion nun, false. Conclusion na iniwan sila ng Diyos, binigo sila ni Jesus, wala na silang pag-asa. Yun ang conclusion na nagmula sa wound nila. Separate the wound from the conclusion. There is a true wound, but the conclusion derived from it is not true. What are our wounds? What conclusions do we make out of those wounds? Paghiwalayin yun. Kasi habang hindi natin na-isolate, hindi natin masasolve kung ano yung false at ano yung true. Tama, may pain, pero hindi tama ang inaakalang message ng pain na wala ng hope, that Jesus is really, truly dead. Kung ano ang tunay na sanhi ng hapdi. Nahihilam ang matang lumuluha dahil sa lungkot. Lumalabo ang paningin. Tears can cloud our vision. You must see through the tears. So you can go to the root of the pain, of the sorrow. What is your pain today? What wounded you yesterday? Kaya may pain ka ngayon. What do you think is your pain saying?
Tama ba o mali? Aligned ba sa reality or not ang reading mo about your pain? Because a wound can tell us, though wrongly, God was absent. I failed in the exam kasi God was absent. Hindi ba pwedeng dahil lang talagang kulang ka sa sagot? My love life is a wreck because God was absent. God departed from my marriage. May pain ka, a marriage that didn't work, pero tama ba yung conclusion mo about the source of your pain? Pain can tell us, God failed. Sa kabila ng pananalig ko, pananampalataya, God failed. Nothing can be repaired. O tulad ng conclusion nila sa kanilang pain, pagluluksa at paghihimutok, patay na, patay pa. Kaya tuloy may pain sila. True, may pain. Pero true ba yung cause? 3 days ago was true. But at this point in the story, not anymore. Kaya lang nakulong sila nung dating truth. Hindi lahat ng totoo 3 days ago ay totoo pa rin today. Think of that. About people who failed you. About your wounds inflicted by people in the distant past. Pwedeng mali sila nun, masama sila nun, sinadya nila yun, pwede yun, pero ano na bang kalagayan ng puso nila ngayon? Ganun pa ba? Wala na bang nagbago? Napakalaki ng pagkakataong nagbago ang taong nakasakit sa atin noon, pero hindi nagbabago yung perception natin sa pain at sa paninisin natin sa kanila. Anong resulta? Tayo ang hindi gumagaling. Baka naman buhay na ang pag-asa, pero pinananatili mo pa rin nakalibing tulad ng dalawang ito. Baka naman expired na dapat ang lungkot, pero ine-extend mo pa. Luke 24:21, kausap nila si Jesus, sabi nila, but we had hoped that He was the one who was going to redeem Israel. Pinaasa mo ako. Akala ko ganitong gagawin mo. Bakit hindi yun ang nangyari? Yung salita nilang we had hoped exposes the Jesus they expected, which was really the Jewish Messiah that they were waiting for, that they assigned to Jesus. They had hoped on the conquering warrior, an earthbound king of the Jews. Kaya nilinaw ni Jesus kay Pilate, my kingdom is not of this world. Huwag niyong iasa sa akin yung role na yan. Hindi yan ang role ko. They did not merely lose a Jewish and an Israelite future. Kaya silang lungkot-lungkot. They lost the Jesus that they had expected to produce it. Inaasahan pa naman namin siya ang magpapalaya sa Israel. Siya ang magtatayo ng kingdom ng mga Jews na mag-aahari sa buong daigdig from Jerusalem. Tapos ayan, patay. Tuwing bumabagsak ang expected Jesus, akala natin nawawala yung real Jesus. Anong pinagkaiba ng real Jesus as the Gospels teach us from your expected Jesus? Yung, ay naku, talagang, gawin mo lang to, talagang hindi ka papabayaan ni Papa Jesus. Sabi ba niya talaga yun? O may sabi sa'yo kung sino? Sino ang expected Jesus mo at ano ang real Jesus? Pag hindi mo pinagtugmayan at hindi mo inalign at nabuhay ka doon sa expected Jesus, lagi kang mabibigo, madudurog, mawawasak, tuwing ang nananaig ay yung real Jesus kaysa yung expected Jesus mo. That's why truth sets free. What we need is a clearer Jesus. A clearer understanding of the real Jesus revealed by the Gospels, not invented by the religious groups that were born in the last 2,000 years. Dapat mong lampasan yun
pumunta ka diretso sa gospel dahil napakarami ng mga kamanghamanghang kasinungalingan at guni-guni na ibinalot nila, itinakip kay Jesus. What is the Jesus of your expectation? That religion taught you to expect. The Jesus of your guni-guni. And who is the Jesus of reality? Yan dapat ang ginagawa pag nagba-Bible study. Pag nag-aaral, nakikinig ng mga mensahe, hinahanap yung real Jesus. Hindi nire-reinforce yung invented, caricatured, cartooned Jesus of the people's imagination and expectation. Marami mga tao nawawala ng gana sa kanilang religious activity, even sa kanilang religious group, umaalis pa. Kasi hindi dumating yung kanilang expected Jesus. Kasi naman, hindi yung real Jesus ang hinahanap. Baka ang iniisip o guni-guni mo lang, hindi ang reality, ang nagpapalungkot, ang nagpapalito sa iyo. Ano ba mga nakakalito? Yung reality ba? O the shattering of guni-guni? Ano ang nagpapabagsak sa faith, na mga bumabagsak yung faith? Nawala na yan ng faith, tumalikod na sa Diyos. Sa Diyos kaya tumalikod o doon sa kanyang expected Diyos na hindi nag-deliver according to expectation. Ano ang nagpapatampo sa Diyos? Alam mo, nagtatampo ako kay Papa Jesus eh. Bakit ka naman nagtatampo? Kasi hindi niya tinupad yung mga pangako. Talaga ipinangako sa'yo? O pinaasa ka ng mga teacher, ng mga preacher at kung sino-sino pa? Gumising ka. Kilalanin mo yung real Jesus, hindi yung expected and invented Jesus. Luke 24:17 and 19, he asked them, "What are you discussing together as you walk along?" We see here that Jesus lets them tell the whole story, the facts, the pain, the expectation, and their conclusion na patay na, wala na. He listens fully, but does not leave them inside a false reading, inside their bubble. Verses 25 to 26, he said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" What they read was the failure of Jesus. What they read as the failure of Jesus was actually the failure of their definition of victory, their definition of Messiah, which Jesus himself did not give to them, but came from their expectations, from their traditions, from their teachers. Sa marami nating sorrows, what if reality did not fail, but our interpretation did? What if we or someone we pinned our hopes on did not fail, but our interpretation did the failing? What if the expectation was wrong? Marami mga expectations sa pag-aasawa. Ano expectation mo sa pag-aasawa? To live happily ever after. Umalis ka dyan. Talaga? Yung talagang perfect na ang lahat? Lalagay ka na sa tahimik? Talaga? Pagka ganun lagi ang expectation mo, the moment yung reality nangyari, eto ka na ngayon, walking out of your marriage, sinisisi ang Diyos, kung ano-anong ginagawa, nade-depress, naglalakad sa breakwater. What is your expectation? Kaya pagka may counseling, magpapakasal, ano bang ina-expect mo? Ba't ka magpapakasal sa kanya? Kasi po, he makes me full, he completes me. Guni-guni yan. Huwag mo nang ituloy ang kasalan kung yan ang hinahanap mo, that he will make you full. Baka ka nga niyan ubusin. Pero kung tama ang expectation mo, pagka inuubos ka na niyan, sabi ko na nga ba, okay lang, dahil alam ko naman. Dapat tama ang expectation mo. Huwag kung ano-ano. Mga magulang, anong ina-expect nyo sa anak nyo? Itama nyo yan para hindi lahat stressed. Well, we always want to be the best version of ourselves. You can ask anybody to be someone other than themselves. You could ask and even help them to be improving as they are, but you cannot ask them to be someone else. Mabibigo ka, mabibigo sila
magkakalayo lang kayo. Luke 24:27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. What is the given here? They already had scripture, but they did not understand. In fact, yung scripture nila ang nanglito sa kanila tungkol kay Jesus. Possessing the text is not the same as seeing what the text is saying. Hindi ko mo may Bible study, nakakapag-study ka nga, kung minsan nare-reinforce lang yung mga guni-guni. Kailangan hahanap mo talaga yung totoo. You don't settle for anything less than truth. Dapat lahat i-Jesus filter ang pagbabasa ng text. Kasi Jesus is the measure of all things. He is the revelation of the invisible God. So you make God visible through the revelation of Jesus. Now, sa kanilang usapan, Jesus reopened Scripture. And what changed was how they read it. Before Emmaus, they fitted Jesus into an inherited picture of Messiah. What's the picture in their mind? Victory meant rescue, power, and national redemption for them. With that expectation, naturally, the cross looked like disproof. What happened at the cross suddenly was a deconstruction of all their hopes. Pero ang tanong, yung hope ba nila nakabase talaga sa tunay na mensahe ni Jesus? On the road, Jesus taught them to reread the inherited picture through Him, not through history, not through tradition, not through the teachings of their leaders, but through Him directly. Written word filtered through the living word. That is how you face Scripture. Do not force Jesus to fit the inherited reading. Kasi yung inherited reading, tama na, perfect na, ba't pa darating si Jesus? Ano pa idadagdag niya o babawasin doon? Tama na at perfect na. Dumating siya para yun tama. So dapat tinatama mo, hindi ka lang susunod. Yung reality mo, itama mo kay Jesus, hindi sa expectation. Let Jesus reopen the reading. Jesus did not discard Scripture. He opened its windows para pasukin ng liwanag at lalong maintindihan. John 1:18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God, and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Dibdibin natin yan. Walang nakakita sa Ama, kundi ang Anak. Alam ba natin ang ibig sabihin ng wala? Wala. Kaya dapat lahat ng aalamin natin, paniniwalaan tungkol sa Ama, yung revealed by Jesus. Jesus becomes microscope and telescope when it comes to understanding the Most High, the Father, our God. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So the Son is the image. God is invisible, cannot be seen, but can only be seen through the image of Jesus. Through Jesus, through His teachings. Jesus is the mold. Jesus is the standard by which everything must be tested. Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Accept all teachings and ideas about the Father when it passes the Jesus filter. You don't need to accept teachings about the Father that doesn't pass the Jesus filter, because Jesus is the exact representation of the Father, sustaining all things by His powerful word. Jesus is the reference. All teachings before and after the Gospels have to refer to Jesus, because He is in the center of all revelation.
Suriin lahat ang mga sinabi ng mga tao after Jesus went back to the Father at padaanin niya sa sinabi ni Jesus. Tanggapin lang yung papasa. At lahat din ang sinabi before Jesus taught us in the flesh, dapat ding paraanin sa Jesus filter. Kasi, sinabi na nga natin, ba't pa siya darating kung wala naman pala siyang itatama, wala naman pala siyang itutuwid. So, siya yung standard. If Jesus is the clearest revelation of the unseen Father, every inherited, traditional picture of God must stand in His light. Every picture of God must be what His face reflects exactly. Sino man ang nagsasabing siya ay Diyos, siya ay ama ng Diyos, siya ay teacher ng Diyos, humarap kay Jesus at tanungin si Jesus, kilala mo ba siya? Kamukha mo ba? O hindi? Kasi si Jesus ang exact image of the unseen Father. That image must conform to the Jesus image, must pass the Jesus filter. Any reading that makes us less like Jesus must be re-examined. May reading, may teaching, may command, may activity, may project na alam mo ang bunga sa iyo, lumalayo ka sa image ni Jesus at napapadikit ka sa image ng iba, reject it. Because Jesus is the image of the invisible God. So the measure, the study, the standard is, anumang teaching, anumang activity, anumang ginagawa ko, lumalapit ba ako sa imahe ni Jesus o lumalayo? Humaharap ba ako sa Kanya o tumatalikod? Sinusunod ko ba siya o sinusuway dahil meron akong sinusunod na ibang religious teaching? Jesus is Lord. Every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth to the name, the meaning of the name of Jesus. Dapat hindi tayo nalilito, kaya tayo Christians eh. Dapat malinaw. Be wary of any image that makes you look like someone else. Hindi yun ang image ng Ama. What does reality look like in Jesus? Total reality yung pinag-uusapan natin. Paano ba malalaman real? Ano ba yung reality ni Jesus? Reality in Jesus is truthful. Anything deceitful, half-truthful, is not the reality of Jesus. Reality in Jesus is compassionate. Ano yung relihiyon mo? Nagiging maawain ka ba o matigas ang iyong puso? Mapagmahal ka ba o mapagmuhi? Nakikipagkaibigan ka ba o nakikipagkagalit? Nagbubukas ka ba ng iyong puso o nagsasara? Ano bang talab sa iyo niyan? Because any reality in Jesus ends in compassion. The reality in Jesus is serving, healing. Ginagamot ka ba o lalong sinusugatan? Tuwing nakikinig ka ba ng teaching, umaattend ka ng activity, nagsusurrender ka sa isang any religious event, lalo ka bang nasusugatan, inuusig, sinasaktan, ipinupwera, o gumagaling ka? Any reality in Jesus is restorative, courageous, and life-giving. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. O yung karelihiyon mo ba, kaaaral ka ba Bible, nagiging fuller ang life mo? O papaliit ang mundo mo, papasikip ang iyong daan, papadilim ang lahat? Manuri, makahalata kung dinadala ka to a full life or to a diminished existence. Jesus confronts wrong without being cruel. In your crusade for truth, are you becoming cruel? Are you becoming unkind, violent, hurtful? Hindi yan ang image ni Jesus. The fruit of alignment with Jesus is truth, healing, freedom, restoration, and life. Pag walang life, ibig sabihin walang restoration.
Ibig sabihin, walang freedom. Ibig sabihin, walang healing. Ibig sabihin, walang truth. Because life leads to restoration or comes from being restored, which comes from being freed, which comes from being healed, which comes from the truth. And that truth is Jesus. Are you aligned with Jesus or just with guni-guni? Luke 24, 30-31. When he was at the table with them, he took bread and gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened. They recognized him, and he disappeared from their sight. Yan ang nangyari. But now they could see differently, even when they could no longer see him physically. Kailangan mawala si Jesus doon para makita si Jesus. Luke 24:32. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Sabi ko na nga ba? Ikaw ba? Oo, sabi ko rin. Ba't di ko narinig? May kutob na nga ba ako? Nararamdaman ko na. Before their eyes opened, their reading had already begun to open. And that is what is called metanoia or repentance. A changed mind, coming back into alignment with what is real. Mostly, this very important word is translated as repentance. At ang ginawa ng mga religious sa word na yan ay sobrang nilagyan ng religious and sectarian color and drama na kailangan pag may repentance, may sumasabog na uhog, luha, naglulupasay, kung ano-anong mga ginagawang drama dahil nag-repent. No, true repentance is a change of mind. It's not even an emotional thing. Yung bigla ka nagkaroon ng kaliwanagan, bigla mo naintindihan, and because of that, mag-u-turn ka from Emmaus, bigla-bigla kang kakaripas ng takbo pabalik sa Jerusalem. What a U-turn. Kasi nagkaroon ka ng metanoia. Nagkaroon ka ng pagbabagong isip. Dapat ang tamang translation dyan or equivalent niyang metanoia pagbabagong loob. Paghuhunos dili. Pagbabago ng takbo ng isip. Kasi pag nagbago ang takbo ng isip, magbabago rin ang takbo ng mga paa. At pupunta ito sa dapat puntahan, which we saw in the story. Sometimes, this kaliwanagan begins with, baka naman hindi mali ang daan. Baka naman mali lang ang mapa ko. Baka may hindi ako nakita. Yung ganun. Huwag yung sobra kang solid and dogmatic about what you believe. Wala kang malang review, wala kang malang consideration na baka ka mali. Kahit gaano ka kabilib sa iyong pinapaniwalaan, magtira ka ng kahit konting space na, pwede rin namang may mali ako. Kasi kahit gaano kaliit yung space na yun ang pwedeng pasukan ng liwanag para ka maitama. Kasi kung talaga namang tama yung pininiwalaan mo, kahit ang liwanag pa yung pumasok, lalo lang liliwanag. Pero paano kung may dilim pala? Kaya kailangan may opening. Mag-isip-isip. Magnilay-nilay, magbulay-bulay. Verse 33, they got up and returned at once to Jerusalem. Going out of Jerusalem, because hope is dead, so leave. But now coming back, Jesus is alive. Return. Anong mga Jerusalem ang dapat nating balikan? Dahil nakita natin ang buhay na Jesus. Dahil naituwid ang ating mga lungkot, ang ating mga emosyon, ng mga ano-ano, sinisisi natin at pagsisisi. Pero nung nakita natin ang tunay na mensahe ni Jesus, anong mga U-turn ang kailangan natin gawin? Kailangan ka bang mag-U-turn sa pinanigasan mo ng attitude against your parents dahil akala mo nung bata ka, isinadya ka nilang gutumin, kawawain at apihin? Na yung reality mo ba yun noon ay hindi pa rin naiiba ngayon? After all the studies you make in your life? O baka naman panahon na para magbago-bago ka ng isip? Ano mga iniwan na dapat balikan?
Ano ang mga kamalian na tinalikuran na dapat balikan para ituwid? Ano mga pagkakamali ang pinanigasan na dapat balikan at aminin para maituwid? Ganda-ganda nitong kwentong to. Talaga pag piniga mo to, kahit 3 linggo, hindi mo mauubos ang lesson dito. Bakit nga hindi? Personal appearance to ni Jesus. Napaka-dramatic. Hindi ito basta lang. Marami itong alam at laman. Changed understanding became changed direction. How do you apply that in your life? An ever-changing understanding of Jesus produces an ever-changing direction. Only a fool does not change his mind. Let truth, let wisdom make us humble, admit our errors, and correct our mistakes, even our misconceptions. Doon nagsisimula ang healing. So tatanong natin, saan ako naglalakad ngayon dahil sa isang maling pagbasa sa text ng Scripture? O sa nangyari sa buhay ko? Marami namang maling pagbabasa eh. Mali pala basa ko noon sa ginawa ng magulang ko, sa ginawa ng asawa ko. Mali pala yung basa ko noon sa mga nangyari sa akin. So, itutuwid ko siya. Babalikan ko. We all have Emmaus roads, directions chosen because disappointment, pain, or false expectation interpreted life for us. Pag pinabayaan mo yung lungkot, yung disappointment, yung galit, yan ang mag-i-interpret ng reality for you. And expect that interpretation to be wrong. Ang laki ng pagkakamali pag pinagahari natin ang galit o ang emotion o ang drama. Think of faith, think of church, of relationship, of pain, of leadership, and even the direction each interpretation is making you take. Alam niyo itong pag-aaral ng Road to Emmaus is pag-aaral ng sarili natin. What road that we've been taking lately? What review must happen? What revelation of Jesus could make us know na tama yun, na huwag na tayong bumalik pa sa Jerusalem, o magsabing, dapat palang bumalik. Kasi may iba ng reality na hindi ko alam. Ask, what wrong picture of Jesus is directing the road that I'm on? Yung mga decision natin, mga kapatid, even where to get employed, what to study, anong course ang gawin, mag-a-abroad ba o hindi, papakasal ba o hindi, ang laki ng influence yan kung ano ang naakala natin na kalooban ng Diyos. So dapat alamin mo, alin ba talaga ang kalooban? Through Jesus. Kasi marami tayong major decisions in life na kasalalay sa kung ano ang ating paniniwala. Kaya yung paniniwala na yon, dapat lagi nire-review. Kung napatunayan niya na tama siya according to the standards of Jesus, edi ituloy. Pero kung nabunyag ng liwanag ni Jesus na hindi siya ang best for us, edi mag-U-turn. What corrected perception of Jesus should now direct my road? Dapat tanong natin yan. John 8:31-32. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Pag sinabi ni Jesus that you will know the truth, ibig sabihin you don't. And you will know it only if you listen to me and obeyed. At pag sinabi niya, that truth will set you free, ang ibig sabihin niya, actually, you are not free now. And only my truth will set you free. Face my truth. Change your steps, your direction, and be free. Truth is the road that leads to life. How is your life? Are you happy with it? Yun na bang ibig sabihin ng life? O kumisa tumitingin ka sa lubog na araw at sabi mo, ito na lang ba talaga ang buhay? Review.
Para saan ba yung buhay mo? Reality does not bend to preference. If you prefer na hindi magtulog at napuyat ka, don't bend reality na hindi ka magkakasakit. Magkakasakit ka. Reality does not bend to our preferences, even to our religious convictions. Kaya may mga super religyoso na nalulunod, kasi ang reality ng gravity, ng buoyancy, ng tubig, pwede kang malunod pagka nawalan ka ng solid na anchor or kinakapitan or whatever. Reality yon. It never bends for our preference. Okay, you choose. I like to be in the ministry. I like mag-full-time, mag-mission. Pero ang reality, pagka wala kang source of income, magugutom ka, kakapusing ka, kung ano mangyayari sa'yo, sabihin ay, God will provide. Tapos pagka hindi ka binigyan ng pang-enroll ng anak mo, hindi ka binigyan ng pambayad sa ospital, sabi mo, God, where are you? Hindi ba? Even si Paul, sabi niya, if you do not work, you do not eat. Pero merong mga ibinigay sa ating karunungan ng Diyos na alam mong you've got to produce. You've got to produce what you will eat. You've got to work. O gusto mag-ministry, pero bakit di ka mag-produce on the side? Unless kayang-kaya kang buhayin ang ministry na yan, which of course is rare, especially at the beginning. Yun naman mga lumuwag ang buhay dahil sa ministry, hindi naman nila inaasahan yun na nagsimula sila eh. Niyakap nila yung katotohanan, yung possibility na sila talagang kapusin. Tapos kaya lang, naiba yung takbo ng daan, nagkaroon naman sila ng mga provision, pero hindi yun ang sa simula. At kung hahanapin ako man nangyari kay Juan, mangyayari kay Pedro. Paghandaan mo ang iyong buhay, huwag hindi ko gumagawa ng religious activity, ibig sabihin kakain ka sa oras, maraming gutom. Tapos nagtatampo sa Diyos. Dapat ka mag-isip. Yung meron ka na ba naman lang na nabiling nicho o libingan o plan? Ay, sabi mo, ay, God will provide. Tapos 3 buwan ka nang nakaburol, hindi ka pa mailibing-libing. Tapos magtatampo ka sa Diyos. Yan ang mga guni-guni na pinag-uusapan natin. Yan ba talaga ang sabi? O yan ang pinapaniwala ng relihiyon na paniwalaan mo? To throw your caution in the air? Mag-isip. Reality does not bend to preference. Wisdom is learning to bend yourself toward reality. Ikaw ang susunod sa reality, huwag yun ang pasunurin mo sa'yo. Hindi yun mangyayari. Ano man ang paniniwala mo, relihiyon mo, education mo, ano ka man, reality will rule. Doon ka sumunod. At ang reality, may natural reality, yung mga natural laws. At may spiritual reality revealed in and by Jesus. Doon ka tumungtong. Truth is not merely something we agree with, it is something we align with. Hindi kailangan ng truth na mag-agree ka sa Kanya dahil magiging truth siya whether you agree or not. Pero kailangan mong sumunod sa Kanya para magkaroon ka ng buhay na puno at sagana. Subscribe to reality, live by reality, hindi sa illusion. Align with natural law. Align with spiritual laws revealed by Jesus. A life built against reality eventually collides with it and gets broken. Review nyo mga kapatid, lahat ng brokenness natin at ng mga tao sa paligid natin because there was a part of their lives that did not align with reality. Jesus brings us into truth. He listens, corrects, opens, and realigns. Jesus changes the mind, then the road. Tulad ng nangyari sa kwento. The road to life is the road that agrees with reality, abides by reality. When the mind turns, let the feet turn too. Let Jesus reopen the reading, see what is real.
Mag-aaral na rin lang kayo ng Biblia, huwag lang kayo magmemorya. Aralin niyo talaga kung ano ang sinasabi. At ang tunay na pag-aaral ay lampasan mo yung mga nailagay na ng iba sa utak mo. At kung totoo pa rin yun, edi balikan mo. Pero una, lampasan mo muna yun. Baka may nakatago nang makita mo. What is truly aligned with Jesus moves toward truth, compassion, healing, freedom, restoration, and life. Let's bow before the Lord. Be silent. Pag-isipan natin ang mga bagay na ito.